Magandang araw sa inyong lahat mga kapit lovers and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to mga kapit lovers ay update ko kayo sa result ng pagpa-check up ko sa aking alagang aso na si Black Bear. So sad to say, medyo malubha ang sakit niya mga kapit lovers dahil may ascites siya. So sa mga di pa nakakaalam kung ano ang ascites, ay ano yan, yung maraming fluid or tubig sa tiyan ng aso. So, dumami yung tubig niya sa tiyan. Tapos yan ang dahilan na lalaki yung tiyan. Kaya yung aso ko na si Black Bear, sa katagalan, unti-unting lumaki yung tiyan. Di ba sa previous ko na video, sa mga nakikita na sa video ko, sinasabi ko na lumalaki ng unti-unti ang tiyan niya. So yun pala ang dahilan, dumami pala yung tubig sa tiyan niya mga kapit lovers. So medyo maluba raw ang sakit na yan dahil ang kadalasan na causes niyan, kung sana di naman, ay yung heart at saka liver ang may diferensya or sa kidney ba. So sabi ng vet, need yan na ipa x-ray at saka ipa ultrasound mga kapit lovers. So doon sa pagpa check up ko, may resulta dito mga kapit lovers. Pina-CBC ko ang aking aso dahil yan ang payo ng vet para malaman kung ano ang status sa loob ng tiyan niya. At saka yung dugo niya, kinuhanan siya ng dugo para ma-test kung ano talaga ang dahilan ng ascites niya mga kapit lovers or ang dahilan ng pagbilog ng kanyang tiyan. Ito po ang resulta mga kapit lovers. Yan, nakikita nyo. Ito, para tong katulad rin sa atin ng mga tao na ititest ang ating cholesterol, ang ating, ano ba yan? Sugar. Ito, meron rin sa aso mga kapit lovers. Ngayon ko lang nalaman na meron pala. Ito po ang, ano, yan, tingnan nyo. Yung glucose niya, normal naman, yan. May GLU, glucose yan, creatinine, normal. At saka, ano ba yung isa? May calcium, CA. Di ko naintindihan yung iba. Nakalimutan ko kasi ang explanation sa vet mga kapit lovers. So, yan. Ang medyo high lang sa kanya mga kapit lovers ay yung ang low niya pala yung platelet yung kulay blue, yan ang explanation sa vet. Tapos ang red, ano ba yun, nakalimutan ko. So ganun mga kapit lovers, kung magpa-test kayo sa dugo ng inyong mga alagang aso, katulad rin yan sa tao na matitest ang ating creatinine, ganun, sugar, ganun, fats, may fats naman dito, tingnan niyo, cholesterol niya, mababa yung cholesterol niya, yan, low, yan, cholesterol yan yan, CHOL, cholesterol yan. Yung iba, di ko nakalimutan ko na kung ano ang explanation ng vet. Di ko kasi na record dahil bawal mag-take ng picture doon at saka video. At ito po ang resulta ng CBC yata ito mga kapit lovers. Ito po ang resulta niya, CBC. So yun mga kapit lovers, ang result sa aso ko na may sakit na ascites. Dahil na kasi yung aso ko mga kapit lovers, senior dogs na. So sa payo ko sa inyo mga kapit lovers, kung may mga matandang aso na kayo, mga senior dogs na, ay bantayan nyo. Dahil kadalasan sa mga senior dog, ang sakit raw nila ay may dito sa kidney, liver, dahil yan sa kinakain nila. At ito mga kapit lovers, may dalawang gamot na nisita para sa gamot sa ascites ng aking aso. Bali 2 times ko itong ipainom sa isang araw within 7 days. So I hope na gagaling yung alaga ko mga kapit lovers. Tapos bago ko siya painumin ng gamot, kailangan may laman ang tiyan niya. Ang problema, ayaw niyang kumain. So ang ginawa ko, pinipilit ko talaga siya na papakainin. So full speed ang ginagawa ko. Kaya bumili ako ng recovery food dahil madaling mapasok yun sa syringe. Dahil pag isubo mo lang gamit ang kutsara, mukhang mahirapan ako. Maganda yung syringe dahil dito ipilit mo ipasok dito sa may ilalim ng bunganga niya, sa loob ng bunganga niya.
madali niyang malunok. Ganito ang gawin niyo mga kapit lovers kung mag force feed kayo dahil maganda kasi itong ano ba to? Pasok ka. Itong recovery food dahil pasa siya. So mapasok talaga dito. Uy, hindi ayaw ah. Paano ba ito gawin? Hindi ko marunong ah. Hala! Sidlit na dito. Kalimutan ko na to ah. Ganito pala mga kabit lovers. Sorry. Kailangan kasi mga kabit lovers na magkalaman yung tiyan niya dahil may gamot na ipainom sa kanya. So, ang dapat gawin bago painumin ng gamot, dapat may laman ang tiyan ng aso. So, force feed natin. So, maganda kasi itong klaseng pagkain dahil ano siya, pasa tapos giniling ng masyado mga kabit lovers. Ayaw na niya, ayaw niyang kumain. So, force feed natin. Hindi ba naman suling? Diyan ba naman busog ka kay okay kang kaon? Okay kang kaon? So, ayaw niya. Last. King! Ayun! Tali na! Tigil na! Nga! Busog ko itong doktor ito, King! Tigil! Ayaw kasi niya nito. Uy! Anong lasa kaya nito? Igigay! Ay! Good boy! Kawawa naman to ah. So yan ang problema ng mga kabit lovers pag may sakit ang inyong mga alagang aso. Ayaw nilang kumain, so force feed talaga ang gagawin natin. Kahit force feed, ayaw nilang kumain pa rin. So, wala tayong magawa. Last. Ito na last B. Last B. Dali. Ayaw kadagan. Kawa kay kaon. Namamayat na kasi siya mga kapitlaber. Walang kain. Di. Last. So, ito mga kapit lovers, kahit sa pagpainom ng tubig, di niya kayang minom ng tubig na mag-isa. Ito. Lagi. Minom pa rin. Uy. Dagan na tubig na yan. Uy! Dagan tubig ni Dade, kuya. Uy! Hinay. Dandahan lang. So, bali, tag 10 ml to mga kapit lovers. So, bali 30 ml. Magdagan ko pa. Bali, gusto yata niyang ganito. Uy! Good boy man ni, uy! Tora to. Dugang pa ka? Inom pa din ako. Hinga. Inom pa ka? Oh siya. Hinga. Uya oy. Luoy mani. Kaya bawas-bawasan nyo sa pagpakain ng mga evil food na may mga timpla like mga sobrang alat mga kapit lovers dahil di mo pa malaman yan kung bata pa ang ating mga alagang aso. Diyan na pala yan malalaman ang mga side effect kung tumanda na sila mga kapit lovers. So sa nangyari sa aso ko mga kapit lovers, need pa talaga ng dalhin ko ulit doon sa main branch nila dito sa Cebu City dahil dito kami sa Mactan, Lapu-Lapu City po sa amin. Tapos yung branch nila dito, yung machine nila sira. So pupunta kami sa main branch nila doon sa Cebu City mga kapit lovers para doon i-ultrasound ang aking aso at saka ipa-x-ray pa. So magkastos talaga pag may sakit ng ating malagang aso. Dito sa pagpakuha ko ng
check ng dugo sa aking aso mga kapit lovers at saka CBC, ang nabayaran ko lahat, dala na ang doctor's fee ay 3,570. Dahil yung bayad ng CBC, 350, tapos yung pagpa-test sa dugo, yun ang mahal. Tapos ang doctor's fee ay 500. So mahal yung pinuntahan ko. Dahil yung vet kasi namin mga kapit lovers, kasi wala kasi siyang mga machine doon or equipment sa pagpa-test ng dugo sa ating mga alagang aso. So, yun ang masasabi ko sa mga kapit lovers. Alagaan yung mabuti ang yung mga alagang aso habang bata pa sila. Huwag niyong papakainin masyado ng ulam na maraming asin. Dahil yan ang dahilan na masisira yung nila, kidney or liver, basta kung tumanda na sila mga kapit lovers. So, dito na lang ang video ko mga kapit lovers. Sana may natutunan kayong kaunting idea about sa topic ko ngayon. And again, sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko ng mga upload na video. Thank you for watching. God bless us all.